Hindi sumagot si Yang Kai at sa halip ay isang malalim na kunot ang lumitaw sa kanyang noo. Pambukas na panalikop. Malinaw na sinabi ng matandang ninuno na imposibleng makabawi ang Royal Lord, ngunit muli, sinabi ng Feudal Lord na naramdaman niya ang aura ng pag-atake ng Royal Lord 3 araw na ang nakakaraan. Anong nangyayari dito? Si Yang Kai ay ganap na nalilito. Nanatiling kalmado at payapa ang lahat sa mga sumunod na araw. Walang Black Ink Clansman ang bumisita sa 4 na Black Ink Nest na inookupahan ng 3 squad, at nananatiling ligtas at maayos ang mga ito, hindi nalantad. Ilang beses nang pumasok at lumabas si Yang Kai sa Black Ink Nest space. Ngayon, maaari siyang ituring na pamilyar na mukha doon at malayang nakakausap ang marami sa mga feudal na Panginoon. Ngunit sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi siya nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang Feudal Lord na nagsabi na naramdaman niya ang aura ng Royal Lord na hindi nakapasok sa Black Ink Nest space na ito simula noong araw na iyon. Kaya hindi na siya mahanap ni Yang Kai para magtanong patungkol sa sitwasyon. Sa lahat ng ito, madalas na nakikipag-ugnayan si Yang Kai sa Great Evolution Pass para subaybayan ang kanilang pag-unlad. Ayon sa orihinal na schedule ng Great Evolution Pass, dapat ay nakarating na sila sa linya ng depensa ng Black Ink Clan ilang araw na ang nakalipas. Ngunit dahil inalis ni Yang Kai ang mga mata at tenga ng Black Ink Clan sa pamamagitan ng pag-okupa sa 4 na Black Ink Nests, maaari na ngayong Great Evolution Pass. Palusot ng hindi napapansin. Upang magawa ito, gayunpaman, ang pass ay kailangang magbago ng kurso, na naantala sa kanila ng ilang araw. Ngayon, nakaupo si Yang Kai sa Black Ink Nest at mahigpit na sinusubaybayan ang paligid pagkatapos makatanggap ng mensahe. Matapos ang halos tagal ng pagpapakulo ng isang tasa ng tsaa, bigla siyang nakaramdam ng isang bagay na pumapasok sa hanay ng pagtuklas ng kanyang Black Ink Nest, at ito ay isang napakalaking bagay. Dumating na ang Great Evolution Pass. Agad na tumakbo palabas si Yang Kai at tumingin sa lokasyon kung saan naabala ang linya ng depensa, ngunit wala siyang nakita. Kahit ang kanyang Divine Sense ay walang mahanap. Nang i-activate niya ang kanyang Demon Eye of Annihilation na nakita niya sa lahat ng ilusyon at sa wakas ay naaninag niya ang isang napakalaking distorted na anino na mabilis na papalapit. Maaaring nakuha nila ang 4 na katabing Black Ink Nests at gumawa ng butas sa linya ng depensa ng Black Ink Clan. Ngunit kailangan pa rin ng Great Evolution Pass na magkaila ang sarili, kung hindi, kung dumaan ang isang random na Black Ink Clansman, madali niyang makikita ang higanteng Great Evolution Pass. Sa hitsura nito ngayon, malamang na na-activate ng Great Evolution Pass ang isang medyo malaking Illusion Array. Gamit ang Illusion Array na ito, ang Great Evolution Pass ay ganap na nakatago mula sa mga ordinaryong paraan ng pagtuklas. Napakabilis ng Great Evolution Pass, kaya mabilis itong dumaan sa Black Ink Nest ni Yang Kai at dumiretso sa Royal City. Kasabay nito, ilang figure ang lumipad palabas mula sa Great Evolution Pass na tahimik na parang mga multo na sunod-sunod. Malinaw na nakita ni Yang Kai ang lahat at agad na ginamit ang kanyang Divine Sense para gabayan sila. Wala siyang ideya kung ano ang binalak ng Great Evolution Pass o kung bakit nagpadala sila ng 500 7th Order Open Heaven Realm Masters sa kanya. Ngunit malinaw naman, may iniisip ang mga nakatataas. Personal na nag-message si Xiang Shan kay Yang Kai at ipinaalam sa kanya na ang pangunahing misyon ng 7th Order Open Heaven Realm Masters na ito at ng 4 na Special Operations Squads ay lipulin ang kasing dami ng Black Ink Clansmen at low-rank Black Ink Nest sa pinakalabas na ring. Sa ngayon, matagumpay na nakapasok ang Great Evolution Pass sa linya ng depensa ng Black Ink Clan at dumiretso na ito sa Royal City. Ngunit gaano man kaluwag ang seguridad ng Black Ink Clan, hindi may tatago ang Great Evolution Pass hanggang sa maabot nila ang Royal City. Mga ad ng Pub Future. Ang Great Evolution Pass ay tiyak na malalantad sa kalagitnaan. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat na. Hanggat walang sapat na oras ang Black Ink Clan para maghanda, magiging matagumpay ang sorpresang pag-atake ng Great Evolution Pass. Ang natitirang bahagi ng labanan ay depende sa kani-kanilang lakas.
Kapag nalantad ang Great Evolution Pass, ang Black Ink Clansmen na nagse-set up ng defensive perimeter ay i-recall sa Royal City. Ang tatlong Special Operations Squads at ang misyon ng 500 7th Order Masters ay pumatay ng pinakamaraming Black Ink Clansmen hanggat maaari at pahinain ang puwersa ng Black Ink Clan na maglatag ng pundasyon para sa paparating na labanan. Ang 500 7th Order Masters na ito ay hindi lamang kumakatawan sa kanilang sariling lakas, gayunpaman. Lahat sila ay alinman sa squad leaders o vice squad leaders. Ang kani-kanilang mga miyembro ng squad at mga barkong pandigma ay lahat ay nakaimbak sa kanilang maliit na universo. Ang 500 taong ito ay kumakatawan sa higit sa 200 squads. Nakita ni Yang Kai ang maraming pamilyar na mukha sa 500 taong ito, kabilang sina Cheng Kui at Su Yingzhou. Matapos umunlad si Shu Linggang sa 8th Order, hindi na sila nakita ni Yang Kai sa loob ng mahigit 2 siglo, ngunit hindi niya inaasahan na asenso din sila sa 7th Order. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, hindi ito nakakagulat. Cheng Kui man o Su Yingzhou parehong nanatili sa ika-6 na orden sa loob ng mahabang panahon at sinamahan ang kanilang pinarangalan na Master Shu Linggang sa Black Ink battlefield sa loob ng ilang siglo. Kaya normal lang para sa kanila na umunlad sa kanilang paglilinang. Ngayon, silang dalawa ay nakabuo ng isang squad, at dahil medyo pamilyar sila sa isa't isa, maaari nilang patayin ang kanilang mga kaaway ng lubos. Iniulat ni Cheng Kui, Brother Yang, bago tayo pumunta dito, sinabi ng Army Commander na ikaw ang mamamahala sa operasyong ito. Ang tanging misyon natin ay pumatay ng maraming Black Ink Clansmen hanggat maaari. Tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon, kung ganoon, ang Yang na ito ay pinagkatiwalaan ng isang malaking misyon. Napakahalaga ng laban na ito, kaya sana ay ibigay ng mga senior brothers at senior sisters ang kanilang lahat sa mga susunod na araw. Isang matandang ikapitong utos ang tiniyak na nakangiti, huwag kang mag-alala, ang matandang guro na ito ay naghihintay sa araw na ito sa loob ng maraming taon. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang magkaroon ng madaling panahon ang Black Ink Clan. Mabilis na umiling si Yang Kai, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa kasalukuyan, mayroon tayong malaking kalamangan. Kung mabubuhay ka sa pamamagitan nito, iyon ang pinakamabuti. Ang Black Ink Clan ay walang mga ugat, kaya ang kanilang buhay ay hindi kasing halaga ng sa atin. Senior brother, maaaring hindi ka pa bata, ngunit kung makakalusot ka sa ika-8 utos, maaari kang mabuhay ng marami pang taon. Sino ang nakakaalam, kapag bumalik ka sa 3,000 mundo, maaari ka pang makapag-asawa ng ilang magagandang asawa at manganak ng ilang mga anak at tamasahin ang kagalakan ng buhay ng pamilya. Nagtawanan ang mga lalaki sa karamihan habang si Su Yingzhou at ang iba pang babaeng 7th Order Masters ay hindi maiwasang mapatingin ng matalim kay Yang Kai. Lalong tumawa ang matanda, tama si junior brother, kung gayon dapat bang pahalagahan ng matandang guro na ito ang aking buhay. Pero syempre, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yang Kai at pinakilos ang kanyang World Force habang iniunat niya ang kanyang kamay at lumikha ng bola ng liwanag sa kanyang harapan. Hindi ko alam kung gaano ang alam ng lahat tungkol sa sitwasyon, kaya bibigyan kita ng maikling pangkalahatang ideya. Itinuro niya ang ilaw na lugar at nagpatuloy, ito ang Royal City. Habang nagsasalita siya, isinaaktibo niya ang kanyang Black Ink Strength habang kumakalat ito palabas mula sa maliit na butil ng liwanag, nagiging payat habang lumalayo ito mula sa maliit na butil ng liwanag. Ito ang kasalukuyang defense line ng Black Ink Clan, na puno ng Black Ink Strength. Habang nagsasalita siya, maraming liwanag na tuldok ang lumitaw sa pinakalabas na perimeter. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang paninindigan, tama, lahat ito ay Black Ink Nests. Ang Black Ink Clan ay nagtataglay na ngayon ng ilang Territory Lord Black Ink Nests at tinatansya ko na ilang dosina sa kanila ang inilipat sa Royal City. Ang bawat Territory Lord Black Ink Nest ay may ilang dosenang Feudal Lord Black Ink Nests na maaaring dinala din o bagong spawn upang pahusayin ang defense line. Kaya mayroong nasa pagitan ng 2,000 hanggang 3,000 Black Ink Nests sa paligid ng Royal City. Panipi. Bahagyang napailing ang lahat.
Ang libu-libong low-rank Black Ink Nests ay napakalaking bilang. Ngunit ito ay normal din. Kung may mas kaunti, ang Black Ink Clan ay hindi makakapag-set up ng napakalaking defense line. Mga ad ng Pub Future. Sa kasalukuyan, ang pinakamalabas na Black Ink Nests ay halos isang buwang paglalakbay mula sa Royal City, inabot ni Yang Kai at itinuro ang isa sa mga butil ng liwanag. Narito tayo, at ang tatlong pinakamalapit na Black Ink Nests ay nasa ilalim din. Ang ating kontrol. Ang kanyang paliwanag ay napakasimple at malinaw. Kahit na ang lahat ay kara-rating lang dito, naunawaan agad nila ang pangkalahatang sitwasyon. Ang linya ng depensa ng Black Ink Clan ay makikita bilang isang higanteng globo, at ang Royal City ay matatagpuan sa gitna ng globo na ito. Dahil gusto ng mga nakatataas na alagaan natin ang Black Ink Clansmen sa Outer Ring para magkaroon ng kalamangan sa paparating na labanan. Kailangan nating patayin ang pinakamaraming feudal lords na ito sa abot ng ating makakaya. Kung mas maraming mga feudal na Panginoon ang maaari nating patayin, mas maraming kalamangan ang makukuha natin sa paparating na digmaan. Mayroong higit sa 200 squads dito, kaya simula sa 4 na Black Ink Nests na ito, lilipat tayo palabas, aalisin ang lahat ng mga kaaway sa daan. Hanggat mabilis tayong kumilos, maaalis natin ang marami sa mga Black Ink Clansmen bago nila malaman kung ano ang tumama sa kanila. Ayon sa aming mga naunang pagsisiyasat, karaniwang may 2 o 3 feudal lords na nagbabantay sa bawat Black Ink Nest. Ang isa ay responsable para sa paggawa ng Black Ink Strength upang palawakin ang linya ng depensa, habang ang isa ay responsable para sa pagbabantay dito. Kaya, ang iminumungkahi ko ay ang isang pangkat ng 2 squad ay ang kinakailangan upang mabilis na durugan ang isang pugad at patayin ang mga kaaway na nagbabantay dito. Ang bawat human squad ay mayroong hindi bababa sa 2 7th Order Open Heaven Realm Masters. Kaya kung ang 2 squad ay bubuo ng isang team, 4 na 7th Order Open Heaven Realm Masters ang magkakasamang kilo, na kung saan ay ang pinakamababa para matiyak ang tagumpay. Siyempre, ang ilang mga club ay magkakaroon ng mas maraming 7th Order Open Heaven Realm Masters at natural na magiging mas malakas. Higit pa rito, ang humans ay nagkaroon din ng suporta ng kanilang mga warship. Dahil dito, magiging isang simpleng bagay para sa 2 squad na harapin ang isang Black Ink Nest. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay naging solemn na habang idinagdag niya. Maaari ding gamitin ng isang feudal lord ang kanilang Black Ink Nest para madagdagan ang kanilang lakas kapag nasa malapit. Kaya kapag nakipag-ugnayan ka sa Black Ink Clan dito, kung maaari, magsisimula sa pagwasak sa Black Ink Nest, bago ay target ang mga feudal lords. Bukod dito, sigurado akong lahat kayo ay may kasamang evil purging divine spears. Napakabisa ng spear na ito laban sa Black Ink Clan, ngunit kung hindi ka sigurado na maaalis mo ang iyong kalaban, huwag mo itong gamitin para maiwasan namin na ibunyag ang pagkakaroon nito. Ang evil purging divine spear ay dapat munang gamitin sa territory lords. Naiintindihan namin, tumanggo ang pag-amin ng matanda. Kung naiintindihan mo, wala namang problema. Maghiwalay na tayo. Pagkasabi nito, mabilis na sinimulan ni Yang Kai na hatiin ang mga club. Sa ngayon, mayroon silang 4 na Black Ink Nest na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sa higit sa 200 squad na ipinamahagi ng pantay-pantay, bawat isa sa 4 na Black Ink Nest na ito ay pansamantalang maglalagay ng 50 squad. Natural na imposible para sa kanilang lahat na makakagawa ng magkasama. Sa sandaling sumiklab ang digmaan, lahat ng mga squad na ito ay maghihiwalay at aatake sa Black Ink Nest sa paligid ng linya ng depensa ng Black Ink Clan ng magkapares. Siyempre, hindi magiging hanggal ang Black Ink Clan para manatili sa pwesto at maghintay na mapatay. Kapag naipadala na ng Royal City ang balita ng pagsalakay, tiyak na babalik ang Black Ink Clan upang ipagtanggol ito. Sa oras na iyon, maaari itong maging isang pursue and kill na sitwasyon, o maging isang magulong labanan. Hindi inaasahan ni Xiang Shan na magagawa ni Yang Kai at ng iba pa na lipulin ang lahat ng Black Ink Clansmen sa gilid ng defense line.
At hindi rin inisip ni Yang Kai na magagawa nila ito, pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng libu-libong black ink nests nang hindi napapansin sa loob ng ilang araw ay hindi talaga makatotohanan. Kaya lang nilang gawin ang lahat para bawasan ang puwersa ng Black Ink Clan. Ito ay makikita bilang ang taliban na labanan ng Great Evolution Pass, habang ang pangunahing labanan ay sa Royal City. Makalipas ang ilang sandali, umalis ang lahat ng Seventh Order Masters, naiwan lamang ang 100 o higit pang mga tao sa panig ni Yang Kai. Ipinatawag ni Cheng Kui ang kanyang squad's warship at sinabihan silang magpahinga at magpagaling. Sa proteksyon ng battleship, walang kailangang mag-aksaya ng kanilang lakas para labanan ang pagsalakay ng Black Ink strength. Hindi rin nanatiling walang ginagawa si Yang Kai. Palagi siyang pumasok at lumabas sa Black Ink Nest Space para maghanap ng impormasyon. Ang Great Evolution Pass ay nakapasok na sa linya ng depensa, ngunit aabutin pa rin ng 1 buwan bago makarating sa Royal City. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano katagal mananatiling nakatago ang Great Evolution Pass, ngunit habang tumatagal, mas magiging kapaki-pakinabang ito para Hindi alam ni Yang Kai kung gaano katagal mananatiling nakatago ang Great Evolution Pass, ngunit habang tumatagal, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa human race. Hanggat maaari itong maiwasan ang pagtuklas sa loob ng buong buwan, hindi mahalaga kung sila ay nalantad pagkatapos nito. 3 araw, 5 araw, 10 araw. Si Yang Kai ay wala pa ring natatanggap na balita. Nakahanda ang daan-daang 7th Order Masters sa loob ng 4 na Black Ink Nests. Nang makalipas ang kalahating buwan, wala pa ring balita, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yang Kai. Ang sorpresang pag-atake ng Great Evolution Pass ay nagtagumpay. Nabigo ang Black Ink Clan na mapansin kahit hanggang sa puntong ito. Kaya kahit na natuklasan nila ang Great Evolution Pass sa susunod na hininga, huli na para sa kanila na gumawa ng tamang paghahanda. Hindi nagtagal, ang isang space beacon sa Yang Kai ay sa wakas ay nag-vibrate habang ang isang jade slip ay lumabas mula sa manipis na hangin. Agad itong kinuha ni Yang Kai at iniskan gamit ang kanyang divine sense at isang salita lang ang nakita, attack. Ang mensahe ay nagmula sa Great Evolution Pass, at ayon sa pagbabago-bago ng divine sense dito, ipinadala ito ng adjutant ni Xiang Shan, si Li Xing. Natuklasan ang Great Evolution Pass. Hindi ito nakakagulat. Napakalaki ng Great Evolution Pass na kahit na itago ito ng isang illusion array, wala pang kalahating buwan ang layo nito sa Royal City ngayon. Tiyak na makakasagabal ito sa ilang Black Ink Clansmen at matutuklasan. Ngunit ang Black Ink Clansmen na nakatuklas ng Great Evolution Pass ay dapat na nawala na sa mukha ng mundong ito, kaya ang Black Ink Clan ay hindi pa rin nagpadala ng anumang abiso. Sa madaling salita, hindi pa rin alam ng Black Ink Clansmen sa paligid na Black Ink Nests ang sitwasyon. Ito ang perpektong pagkakataon para kumilos. Kung maghintay pa sila, sa sandaling kumalat ang Black Ink Clan ng balita, mawawala na si Yang Kai at ang iba pa sa sorpresa. Si Yang Kai, na naka-cross-leg sa loob ng kalahating buwan, sa wakas ay tumayo, naakitin si Cheng Kui at ang atensyon ng iba. Lumabas ka, sinabi ni Yang Kai sa mahinang boses bago nag-message kay Magao, Chai Fang, Shen Ao, at sa iba pa. Sa susunod na sandali, mahigit 100 figure ang lumipad palabas mula sa Black Ink Nest sa mga grupo ng 2 o 3. Isa-isa, ang mga warship ay ipinatawag habang ang mga miyembro ng squad ay lumabas mula sa maliliit na universo ng 7th Order Masters at sumakay. Matapos ang lahat ay makaupo na, ang Spirit Arrays ay umugang habang 12 ng mga warship ang lumipad sa iba't ibang direksyon sa napakabilis na bilis. Ito ang eksena sa Black Ink Nest ni Yang Kai, ngunit ito ay naglalaro din sa iba pang 3 Black Ink Nests. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Sa sandaling ito, higit sa 200 human squad ang kumalat mula sa 4 na Black Ink Nest sa kahabaan ng outer ring ng defense line ng Black Ink Clan. Bagaman maraming tao, gumagalaw sila sa isang maayos at tumpak na paraan.
Malapit nang sumiklab ang isang malaking digmaan. Hindi umalis si Yang Kai at sa halip ay nanatili sa loob ng Black Ink Nest. Nang umalis ang mga warship, pumasok ang kanyang kamalayan sa Black Ink Nest space. Walang pag-aaksaya ng oras. Pumasok si Yang Kai sa Black Ink Nest space at agad na sumigaw sa pamamagitan ng kanyang divine sense, nagpadala ng lihim na utos si Sir Royal Lord, lumapit sa akin para tanggapin ito. Sa loob ng Black Ink Nest space, ang 2 o 3 grupo ng Black Ink clansmen na nag-uusap sa isa't isa ay kakaibang tumingin sa kanya. Una, ipinakita lamang ni Yang Kai ang mga pagbabago-bago ng kaluluwa ng isang feudal lord, kaya kung may anumang utos ang Royal Lord, bakit niya hihilingin sa kanya na ihatid ang mga ito? Bagamat nakita ng ilan sa Black Ink clansmen na kakaiba ang sitwasyon, hindi nila ito binigyan ng malalim na pag-iisip dahil may kaugnayan ito sa Royal Lord. Nagtanong ang isa sa Black Ink clan feudal lords, anong mga tagubilin ang mayroon ang Royal Lord? Sa sandaling ito, nag-anyong Black Ink clansman si Yang Kai na halos kamukha ng tao. Nakangiti siyang tumingin sa lahat bago sinabing, natukoy na ni Sir Royal Lord na mayroong human spy sa inyo, kaya dapat mamatay kayong lahat. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang espiritual na enerhiya na kanina pa niya itinatago ay biglang sumabog at sumabog sa lahat ng direksyon. Nang marinig ng Black Ink clansmen ang mga salitang woman spy, lahat sila ay nagulat, at sa oras na maabot ni Yang Kai ang salitang mamatay, hindi pa rin sila nakaka-recover sa pagkabigla at tinamaan sila ng nakakatakot na pag-atake ng soul ni Yang Kai. Kasama ang kanilang mga bantay. Mga ad ng Pub Future. Sa isang iglap, nilamon ng napakalaking spiritual energy ang lahat ng Black Ink clansmen sa Black Ink Nest space tulad ng isang napakalaking tubig. Sa pagkakataong ito, itinulak ni Yang Kai ang kanyang kaluluwa sa limitasyon, ibinabato ang lahat ng pag-iingat sa hangin. Mayroong madaling 50 o higit pang mga kamalayan na natipon dito, marami sa kanila ang mga feudal na Panginoon. Magiging mahirap na makahanap ng napakaraming feudal na Panginoong magkakasama sa labas, maliban kung mayroong isang digmaang nagaganap. Higit sa lahat, magiging mahirap na gawain para kay Yang Kai na patayin ang napakaraming feudal na Panginoon sa isang tunay na labanan. Ang Black Ink Nest space ay isang magandang lugar sa bagay na ito. Hanggat sapat ang lakas ng kanyang spiritual energy outburst, magkakaroon ng pagkakataon si Yang Kai na alisin ang lahat ng tao dito sa isang iglap. Sa mismong sandali na pumutok ang kanyang espiritual na enerhiya, ang mga kaluluwa ng lahat ng high-rank clansmen at ang 7 o 8 feudal lord na pinakamalapit kay Yang Kai ay agad na bumagsak. Maging ang kaluluwa ni Yang Kai ay nayanig at ang kanyang soul avatar ay pansamantalang na-distort. Bagamat ang kanyang espiritual na enerhiya ay kapantay ng isang 8th Order Open Heaven Realm Masters. Hindi madali para sa kanya na harapin ang napakaraming kaaway na tulad nito ng sabay-sabay. Ang high-rank clansmen ay walang magawa sa harap ng napakalaking puwersa. Ngunit habang ang mga feudal lords ay maaaring hindi nakabantay laban kay Yang Kai, sa sandaling sila ay inatake, sila ay likas na lumaban. Nang magkasalungat ang kanilang mga kaluluwa, sobra na para kay Yang Kai na lumaban ng napakaraming mag-isa. Gayunpaman, ang mga kaluluwa na hindi pa gumuho ay nayanig sa marahas na pagsabog na ito at saglit na natigilan. Sa maikling interlude na sumunod, isang 7 kulay na liwanag ang biglang namulaklak habang ang 7 kulay na lotus ay lumipad palabas mula sa katawan ni Yang Kai. Sa sumunod na sandali, bigla itong lumaki at naging higanteng lotus at binalot ang lahat ng kaluluwa ng Black Ink clansmen. Sa oras na natauhan ang Black Ink clansmen, nakatayo na sila sa soul-warmang lotus. Sa pinakasentro ng soul-warmang lotus, ang soul avatar ni Yang Kai ay napangiti sa sakit, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanyang pag-atake. Isang napakaraming pag-atake ng spiritual energy ang umuulan sa Black Ink clansmen, na agad na pinatay ang ilan sa kanila. Ang lahat ng nakaligtas na Black Ink clansmen ay namutla sa takot. Hanggang ngayon, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Ang alam lang nila ay ang kanilang kapwa-angkan, na matagal nang nag-uukol dito, ay biglang sumabog sa lakas ng teritoryo ng Panginoon at nagpatuloy sa pagpatay.
Sa ilalim ng matinding panggigipit ng espiritual na enerhiya mula sa isang taong kasing lakas ng isang territory lord. Lahat sila ay natakot at hindi mapakali, na para bang tinatapakan nila ang manipis na yelo. Sa pagmamasid sa kanilang mga kapwa-angkan sa kanilang paligid na patuloy na nahuhulog o dumaranas ng matinding pinsala. Ang natitirang mga Black Ink Clansmen ay hindi nang ahas na manatili pa at agad na sinubukang umalis sa Black Ink Nest Space at bumalik sa kanilang pisikal na katawan. Ngunit may nangyari na lubos na napatulala sa kanila. Karaniwan. Maaari silang umalis sa Black Ink Nest Space na may isang pag-iisip. Ngunit ngayon, parang may kung anong puwersa na humaharang sa kanila, na pumipigil sa kanila na bawiin ang kanilang mga kamalayan, at umalis sa awan ng kabilang partido. Habang nanginginig sa takot ang Black Ink Clansmen, nagulat si Yang Kai. Hindi niya akalain na ang Soul Warmang Lotus ay maaaring magpakita ng ganoong epekto. Sinusubukan lang niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Hindi niya alam kung paano tatakan ang Black Ink Nest Space. Kaya kinuha niya ang Soul Warmang Lotus at sinubukan itong gamitin bilang isang uri ng hadlang para hindi makaalis ang lahat ng nakabalot sa loob nito. Sa pinakamagandang senaryo, gagana ito, at kung hindi, wala siyang mawawala sa pagsubok. Laking gulat niya, talagang gumana ito, at mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Sa sandaling ito, ang lahat ng Black Ink Clansmen ay hinayla sa Soul Warmang Lotus, kaya maliban na lang kung makalusot sila sa mga paghihigpit ng Soul Warmang Lotus, hindi sila makakaalis sa Black Ink Nest. Kawili-wili. Walang katapusang umalangaw-ngaw ang mga panaghoy at sumpa ng Black Ink Clansmen. Walang nakakaintindi kung bakit naging uhaw sa dugo ang kapwa-angkan na ito. Sila ay nakulong, hindi na makalaban at hindi makakatakas. Hindi nagtagal, nilamon ng kawalan ng pag-asa ang lahat ng Black Ink Clansmen. Hindi nag-aksaya si Yang Kai sa anumang oras sa pakikipag-usap. At hindi rin siya gumamit ng anumang soul secret techniques. Binomba lang niya ang mga ito ng purong spiritual energy attacks, umaasa sa kanyang mas mataas na cultivation para durugan ang kanyang mga kaaway. Sunod-sunod na bumagsak ang Black Ink Clansmen. Napahalakhak si Yang Kai habang nagpapatuloy siya sa isang pagpatay. Mga ad ng pub future. Siya ay gumugol ng ilang taon sa Black Ink battlefield. Napatay pa niya ang territory lords, ang gulugad ng Black Ink clan, ngunit walang araw na napakadali niyang napatay. Ito ay hindi lamang dahil sa isang gap sa lakas bagaman, ngunit din dahil ang human race ay sa wakas ay nagkusa na umatake pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon. Sa kanya nagsimula ang krusada. Pagkatapos ng mahabang oras ng incense stick, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang tingin sa huling nakaligtas. Ang soul avatar ng huling feudal lord ay walang kapantay na madilim at habang nakatitig siya kay Yang Kai, hindi makapaniwalang nagtanong siya, bakit? Bakit mo ito ginagawa? Kahit ngayon, hindi sumagi sa isip niya na maaaring tao si Yang Kai. Noong si Yang Kai ay gumugugol ng kanyang mga araw dito. Maraming beses na siyang kinausap ng feudal lord na ito at mukhang nababagay si Yang Kai, kaya hindi niya talaga maintindihan kung bakit biglang pinatay ni Yang Kai ang napakaraming clansmen niya. Kasi puro kayo basura. Hindi ka na kailangan ng royal lord. Malamig na tiningnan siya ni Yang Kai. Hindi na tayo kailangan ng maharlikang Panginoon. Naramdaman ng feudal na Panginoon na siya ay tinamaan ng kidlat at ang kanyang kaluluwa ay lumabo. Ayaw niyang paniwalaan ito, ngunit ang paghahayag na ito ay isang malaking dagok sa kanya. Hindi binigyan ni Yang Kai ang kabaligtaran ng anumang pagkakataon na magtanong ng higit pang mga tanong at ipinutok sa kanya ang isang bolt ng espiritual na enerhiya na naghiwalay sa kabilang partido. Pagkatapos lamang ng isang incense stick na halaga ng oras, ang dating buhay na Black Ink Nest Space ay mayroon na lamang isang tao na natitira, si Yang Kai. Ang iba ay patay na. Maaaring nakapatay si Yang Kai ng maraming kaaway, ngunit kailangan niyang magbayad ng halaga sa anyo ng pinsala sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, hindi niya sineseryoso ang mga pinsalang ito. Salamat sa lahat ng pagkakataong ginamit niya ang Soul Rending Thorn, nasanay na si Yang Kai sa sakit ng pagkakasugat ng kanyang soul. Hanggat hindi agad nawasak ang kanyang kaluluwa,
ibabalik ng Soul Warmang Lotus ang pinsala. Magkagayunman, nagsisi pa rin siya ng kaunti na hindi siya nakapaglinang ng anumang makapangyarihang soul secret techniques. Ito ay magiging mas madali para sa kanya na patayin ang kanyang mga kaaway sa lugar na ito. Dapat ko bang linangin ang ilang soul secret technique sa pagbalik ko? Kung hindi, wala akong magagawa kundi ang mag-atake sa ganitong malamyang paraan sa susunod na makaharap ako ng katulad na sitwasyon. Ngunit sa pag-iisip, maaaring hindi na muling magkakaroon ng ganitong labanan laban sa Black Ink Clan. Ito ay magiging ganap na walang kabuluhan upang linangin ang gayong mga pamamaraan sa kasong iyon. Tinuwanan ni Yang Kai ang kanyang sarili at lalabas na sana, ngunit biglang, may napansin siya at sinimulan itong maingat na inspeksyonin. Maya-maya, napuno ng kakaibang tingin ang mukha niya. Laking gulat niya. Ang mga soul of the Black Ink Clansmen na napatay niya ay talagang naabsorb ng Soul Warmang Lotus at naging pure spiritual energy na ngayon ay ginagamit upang ayusin ang mga pinsalang natamo niya. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Ang Soul Warmang Lotus ay nakakagawa pa ng ganito. Maraming taon na ang nakalipas mula noong unang nakuha ni Yang Kai ang Soul Warmang Lotus. Ngunit ngayon lang niya napagtanto na maaari talaga nitong pinuhin ang espiritual na enerhiya ng iba para magamit niya. Maaaring ito ang totoong paraan ng paggamit ng Soul Warmang Lotus. Sa pag-iisip, napagtanto niya na hindi pa siya nakakalagkad ng isang kaaway sa Soul Warmang Lotus para lumaban noon. Kahit na sa maraming laban na kanyang nakalaban sa mid-rank Black Ink Nest. Magtatago lang siya sa loob ng Soul Warmang Lotus at aasa dito para labanan ang mga pag-atake ng Black Ink Clan Territory Lords. Kapag gumaling siya, lalabas siya at gagamitin ang Soul Rending Thorns para patayin ang kanyang mga kaaway bago bumalik sa Soul Warmang Lotus para makabawi. Dahil dito, kahit na nakapatay na siya ng maraming Territory Lords at 8th Order Black Ink Disciples, ang kanilang spiritual energy ay hindi na-absorb ng Soul Warmang Lotus pagkatapos nilang mamatay. Sa pagkakaalam ni Yang Kai, ang paggamit ng Soul Warmang Lotus ay nasa defensive at restorative na kakayahan nito. Ngayon, kakaiba ang natutunan niya. Ang lahat ng Black Ink Clansmen sa espasyong ito ay namatay sa loob ng Soul Warmang Lotus, Bounce. At nang gumuho sa kanilang souls, lahat ng kanilang dispersed spiritual energy ay naabsorb ng Soul Warmang Lotus. Matapos dalisayan ng Soul Warmang Lotus ang spiritual energy, inilipat ito kay Yang Kai, inayos at pinalakas ang kanyang soul. Ang epektong ito ay nagpaalala kay Yang Kai ng flawless purifying golden lotus ni Wukwang, na mayroon ding katulad na epekto ng pagdadalisay ng lahat ng pisikal na dumi. Kung hindi dahil sa flawless purifying golden lotus, ang enerhiya ni Wukwang ay hindi maihahambing sa kanyang patuloy na paggamit ng Heaven Devouring Battle Law, at hindi niya kailanman makukuha ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay. Ang flawless purifying golden lotus ay nagbigay daan kay Wukwang na sumipsip ng lahat ng uri ng enerhiya nang walang anumang pag-aalala. Maaari niyang makuha ang anumang bagay, at hindi kailanman mag-alala tungkol sa anumang anyo ng mga sekwele. At habang natutuklasan na ngayon ni Yang Kai, ang Soul Warmang Lotus ay maaari ding mag-alis ng mga dumi mula sa anumang anyo ng spiritual energy, na nagpapahintulot sa gumagamit na madaling makuha ito at palakasin ang kanilang kaluluwa. Ang isa ay nakinabang sa pisikal na katawan, ang isa ay ang kaluluwa. Hindi napigilan ni Yang Kai ang mapatawa pagkatapos ng hindi sinasadyang pagtuklas na ito. Kung hindi niya nawasak ang mga kaluluwa ng napakaraming Black Ink Clansmen na narito ngayon, tuluyan na niyang nalilimutan ang kakayahang ito ng Soul Warmang Lotus. Ngunit sa pag-iisip, kahit na alam niya ito ng mas maaga, maaaring hindi niya ginamit ang pamamaraang ito upang patayin ang kanyang mga kaaway. Ang kanyang soul na lumalakas ay isang magandang karanasan, ngunit mahalaga pa rin ang mga pangyayari. Ang kanyang cultivation ay nasa 7th Order Open Heaven Realm, habang ang kanyang soul ay maihahambing sa isang 8th Order Open Heaven Realm Masters. Bagamat ang kanyang kaluluwa ay isang kaharian na mas mataas kaysa sa kanyang paglilinang, wala itong gaanong epekto sa kanya. Ngunit kung ang kanyang soul ay maihahambing sa isang 9th Order Open Heaven Realm Master habang ang kanyang cultivation ay nananatili sa 7th Order,
Magkakaroon ng imbalance sa pagitan ng kanyang pisikal na katawan at soul na magdudulot ng hindi inaasahang kahihinatnan. Ang higit na hilaw na kapangyarihan ay hindi palaging katumbas ng pagiging mas malakas. Ang lakas lamang na malayang makontrol ng isang tao ay ang tunay na lakas. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Hindi pa huli ang lahat para matuklasan ang mga epekto ng Soul Warmang Lotus, kaya hindi naramdaman ni Yang Kai na dapat siyang madismaya tungkol dito. Salamat sa purong espiritual na enerhiya na ito na nagpapalusog sa kanyang kaluluwa, hindi lamang mabilis na nakabawi ang kaluluwa ni Yang Kai, ngunit lumaki pa ito ng bahagya. Nang matapos ang lahat dito, binawi ni Yang Kai ang kanyang malay at umalis sa Black Ink Nest bago bumaril sa kawalan. Kaagad pagkatapos, ang low-rank Black Ink Nest ay sumabog sa kanyang likuran. Ang 500 7th Order Masters na namumuno sa mahigit 200 squads ay nagkahiwa-hiwalay na upang salakayin ang kanilang mga target. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang maalis ang pinakamaraming puwersa ng Black Ink Clan hanggat maaari bago tuluyang matuklasan ang Great Evolution Pass at nag-react ang kaaway. Hindi bumalik si Yang Kai sa Dawning Light. Kahit nawala sila ni Feng Ying, mayroon pa ring 7 7th Order Master si Don na nangangasiwa dito. Kasama ng napaka-customized na warship tulad ng Dawning Light, hindi magkakaroon ng problema si Don sa pag-aalaga ng ilang low-rank Black Ink Nests. Sa katunayan, kahit walang Dawning Light, maaaring maghiwalay si Don at atakihin ang dalawang magkaibang Black Ink Nests ng sabay-sabay at wala pa ring issue. Ginamit ni Yang Kai ang Space Principles upang mabilis na masakop ang isang malawak na distansya sa kawalan. Ilang sandali pa, nakapasok na siya sa detection range ng isa pang Black Ink Nest. Ilang paghinga pagkatapos noon, nasa harapan na niya ang Black Ink Nest. Kakapadala lang ng Black Ink Nest ng team para tingnan kung sino ang sumalakay sa kanilang teritoryo. At ang magkabilang panig ay bumangga sa isa't isa 100,000 kilometro lang ang layo mula sa Black Ink Nest. Lumakas ang aura ni Yang Kai habang itinutulak niya ang Asher Dragon Spear palabas, ang kanyang figure ay bumaril pasulong habang siya ay dumaan sa Black Ink Clansmen. Sa sumunod na sandali, ang low-rank Black Ink Nest na 100,000 kilometro ang layo ay dumanas din ng matinding suntok. Ang Black Ink Clan ay dumanas ng napakalaking casualty at hindi nagtagal. Isang matibay at nakakatakot na figure ang lumipad palabas sa nasirang Black Ink Nest, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkalito. Agad na tumingin ang feudal na Panginoon sa pinanggalingan ng pag-ataking ito, at nakita niya ang isang lalaking may hawak na sibat na mabilis na papalapit sa kanya. Ang feudal na Panginoon ay nasa tabi ng kanyang sarili sa pagkabigla. Tao. Isang tao talaga ang dumating para salakayin ang lugar na ito. Mga ad ng Pub Future. Hindi ako ang kaparehan niya. Bagamat hindi niya alam kung bakit umaatake ang isang tao, at nag-iisa doon, naramdaman niya kung gaano kalakas ang taong ito at agad na nalaman na hindi siya ang kalaban ng iba. Ang feudal na Panginoon ay medyo natarante sa parehong oras. Ang kabilang partido ay malinaw na nagpapalabas ng aura ng isang 7th Order Master. Ngunit natagpuan niya ang momentum ng tao na ito na mas nagbabanta kaysa sa ilang 8th Order Masters na nakita niya mula sa malayo. Matapos itong mapagtanto, ang feudal na Panginoon ay hindi nang ahas na manatili pa. Ngunit nang siya ay tatalikod na at tatakas, ang espasyo sa paligid niya ay nagyelo saglit. Ang sandaling ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang Asher Dragon Spear ay nakikitang dumaan sa ulo ng feudal lord. Tulad ng isang mahinang simoy ng hangin. Ngunit sapat na iyon para sumabog ang ulo ng feudal lord. Na nagpadala ng isang fountain ng itim na dugo na bumulwak mula sa kanyang leeg habang ang kanyang walang ulo na bangkay ay kumikibot sa pwesto. Ang figure ni Yang Kai ay dumaan sa feudal lord habang napapanahong kinuha niya ang kanyang space ring habang naroon siya. Sa susunod na sandali, milyon-milyong kilometro na ang layo niya gamit ang instantaneous movement. Isang Black Ink Nest, 2 Black Ink Nest, 3 Black Ink Nest. Saan man dumaan si Yang Kai. Lahat ng low-rank Black Ink Nests ay sisabog sa pira-piraso, at lahat ng Black Ink Clansmen na nagbabantay sa kanila,
maging sila ay mga feudal lords o high-rank clansmen, ay mamamatay kaagad. Lahat sila ay walang lakas na lumaban. Napakalaki ng linya ng depensa ng Black Ink Clan. Kaya medyo malaki ang distansya sa pagitan ng bawat Black Ink Nest, ngunit ang distansya nito ay wala para kay Yang Kai dahil sa kanyang Mastery of the Tao of Space. Nagawa niyang sirain ang 3 o 4 na Black Ink Nest sa isang oras. Walang makakapantay sa bilis na ito, kahit isang 8th Order Open Heaven Realm Master ay hindi ito magagawa. Maaaring maalis ng isang 8th Order Master ang lahat ng Black Ink Clansmen na ito sa isang galaw, ngunit sa mga tuntunin ng bilis, si Yang Kai ay may kakaibang gilid. Higit pa rito, ang napakalaking lakas ng pakikipaglaban ni Yang Kai na naging dahilan ng kanyang pagiging hindi magapi sa parehong realm ay nagbigay daan sa kanya na gumamit ng kapangyarihan halos kapantay ng isang 8th Order Masters. Kaya naman, ang pagpatay sa mga Black Ink Clansmen na ito ay kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay. Ito ang kanyang nakikitang kalamangan. Ang mga Black Ink Nest sa pinakalabas na ring ng linya ng depensa ng Black Ink Clan ay sunod-sunod na nawasak at wala ni isang Black Ink Clansman sa mga pugad na ito ang naligtas. Halos 500 Black Ink Nests ang nawala sa loob lang ng ilang araw. 10% ng mga Black Ink Nest na ito ay nawasak ni Yang Kai lamang, samantalang ang natitirang 70% ay halos 200 squads. Sa madaling salita, inalis ni Yang Kai ang halos 50 Black Ink Nest sa loob lamang ng kalahating araw, habang ang 200 squads ay nagawa lamang na sirain ang 2 o 3 Black Ink Nests bawat isa sa karaniwan. Hindi dahil mahina ang mga squad na ito. Sa 2 squad na nagtutulungan, ang bawat club ay karaniwang mayroong 4 o 5 7th Order Open Heaven Realm Masters. Ang low-rank Black Ink Nests at ang kanilang mga bantay ay karaniwang walang kapangyarihan laban sa gayong puwersa. Ngunit ang human squads ay nag-aksaya ng halos lahat ng kanilang oras sa paglalakbay sa pagitan ng mga target. Ang biglaang pagkawala ng napakaraming Black Ink Nests sa loob lamang ng isang araw ay hindi napapansin ng Black Ink Clan. Ang Great Evolution Pass ay hindi pa nalantad. Kahit na napansin ng ilang dumaraan na Black Ink Clansmen ang Great Evolution Pass, mabilis silang pinatahimik ng 8th Order Division Commanders na nagbabantay dito bago sila makapag-alarm. Gayunpaman, ang maskalang ng low-rank Black Ink Nests at ang pagkamatay ng napakaraming feudal lords ay higit pa sa sapat upang alertuhan ang Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan ay hindi tanga. Dapat ay may ilang dahilan para sa napakaraming Black Ink Nest na biglang nawalan ng pakikipag-ugnayan sa Royal City, kung saan ang isang pag-atake ng kaaway ang pinakamalamang na kaso. Ang Royal City ay naglabas ng isang serye ng mga utos, na nagpapadala ng mga club na pinamumunuan ng mga feudal na Panginoon upang siyasatin ang sitwasyon. Sa isang kisap mata, nagsimulang maghanda ang Royal City para sa labanan habang napuno ang hangin ng nakamamatay na kapaligiran. Nawalan na ng bilang si Yang Kai kung ilang Black Ink Nest ang nawasak niya. Ngunit nagkakaroon siya ng oras sa kanyang buhay, kaya niyang patayin ang mga miyembro ng Black Ink Clan sa loob ng kanyang puso nang walang anumang pag-aalala. Dahil sa patuloy na panliligaw ng matandang ninuno na si Xiao Xiao, ang mga Territory Lords ay masyadong natakot na umalis sa Royal City maliban kung talagang kinakailangan. Dahil dito, ang lahat ng Black Ink Nests ay mayroon lamang mga feudal lords na nangangasiwa sa kanila, na walang pinagkaiba sa mga isda sa chopping block para kay Yang Kai. Walang makakalaban sa kanyang Asher Dragon Spear. Hindi lang si Yang Kai ang nasa pagpatay. Ngunit maging ang ibang squad ay mabilis na inaalis ang lahat ng mga kaaway na mahahanap nila. Lalo na ang 3 Special Operations Squad na nag-iwan ng bakas ng mga bangkay at dugo saan man sila dumaan. Walang puwersa ng Black Ink Nest ang makatiis sa pagrampa ng 3 elite squad na ito. Sa isang punto, nang si Yang Kai ay patungo sa isa pang Black Ink Nest, bigla siyang nakakita ng kakaiba, isang napakalaking Black Ink Nest na mabilis na lumilipad patungo sa Royal City. Ang Black Ink Nest ay mahigpit na binabantayan ng 12-dosenang Black Ink Clansmen, na maingat na nag-escort dito. Mga ad ng Pub Future. Agad na naunawaan ni Yang Kai na ang pagkakaroon ng Great Evolution Pass ay malamang na sa wakas ay nalantad, at gayon din ang pagkawasak ng Black Ink Nest sa kamay ng mga human attacker.
Kung hindi, hindi kikilos ang Black Ink Clan sa ganoong paraan. Dapat ay inutusan ng panig ng Royal City ang Black Ink Clansmen sa pinakalabas na ring ng defense line na bumalik at dumpensa. Ang mga feudal lords ay hindi nakayanan na humiwalay sa kanilang mga Black Ink nests. Kaya kahit na sila ay umaatres, sinubukan nilang dalhin ang kanilang mga Black Ink nests, ngunit ito ay hindi maiwasang magpabagal sa kanila. Sa huli, ang grupong ito ng Black Ink Clansmen ay hindi nakatakas. Hinabol sila ni Yang Kai at nagsimula ng isa pang patayan, na tumagal ng hindi hihigit sa 100 paghinga. Nang umalis siya, nawasak ang lahat, maging ang Black Ink Nest. Matapos makita ang sitwasyong ito, tumigil si Yang Kai sa paligid ng paligid at sa halip ay nagsimulang umaban patungo sa inner circle. Mula sa sandaling ito, lumipat ang misyon ng 200 human squad mula sa ambush tungo sa pagtugis. Pagkalipas ng 3 araw, walang ideya si Yang Kai kung saan siya dinala ng kanyang pagtugis, o kung ilang Black Ink Clansmen ang napatay niya. Mula nang magsimula ang kanyang pag-atake, hindi tumigil ang kanyang lakad. Ngunit dahil ang Black Ink Clan ay nagsimulang bumalik upang ipagtanggol ang Royal City at hindi na nananatili sa lugar, ang kanyang kahusayan ay lubhang nabawasan. Kailangang mahanap ni Yang Kai ang mga bakas ng Black Ink Clan sa malawak na kawalan. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga feudal lords ay hindi nakayanan na humiwalay sa kanilang mga Black Ink nests, kaya kahit na sila ay babalik sa Royal City, dinadala nila ang kanilang mga Black Ink nests. At naging madali silang target nito. Kitang-kita niya ang mga ito gamit ang kanyang Demon Eye of Annihilation, gaano man kalaki ang distansya sa pagitan niya at sa kanila dahil napakalaki ng Black Ink nests para itago. Isa pang Black Ink nest ang winasak ni Yang Kai, kasama ang 12 ng Black Ink Clansmen. Ang dalawang feudal lords ay hindi makapaniwala na hindi sila makatiis kahit isang pag-atake mula sa isang 7th Order Human Master. Ang mga basag na piraso ng Black Ink nest ay lumipad kung saan-saan. Nang malapit nang umalis si Yang Kai, nasulyapan niya ang isang bagay mula sa gilid ng kanyang mga mata at itinoon ang kanyang tingin dito. Sa sumunod na sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon nang agad siyang lumipat dito at huminto sa harap ng isang bagay na kasing laki ng pinto na tila hindi ginawa mula sa isang uri ng matibay na metal. Matapos titigan ito saglit, inabot ni Yang Kai at kinuha ito. Matapos pag-aralan ito ng ilang sandali, ang kanyang mukha ay naging madilim at madilim. Bagamat inaasahan na niya ito, nang makita niya ang bagay na ito, natitiyak ni Yang Kai na ang Snow Wolf Squad ay wala na. Ang bagay na nasa kanyang kamay ay isang material na ginamit ng mga tao upang gamitin ang mga bapor pandigma. Sa partikular, ito ay isang halwang metal ng ores na matibay at isang mahusay na konduktor ng World Force, na ginawa itong lubos na angkop para sa pagpino sa katawan ng isang warship. Dahil natagpuan niya ito dito, dinadala ito ng isang human warship sa lugar na ito. Ito ay bahagi ng pagkasira nito. Maliban sa bapor pandigma ng Snow Wolf Squad, walang ibang human warship na maaaring dumating sa lokasyong ito ngayon. Dahil nakita niya ang mga nasira dito, medyo malinaw ang nangyari sa Snow Wolf Squad. Kasabay ng mensaheng ipinadala sa kanya ni Yao Kangcheng noong araw na iyon, hindi maiwasan ni Yang Kai na maiyak. Nakatagpo ba talaga sila ng Royal Lord? Ngunit ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nakatitiyak na ang Royal Lord ay hindi pa nakaka-recover. Ang lugar na ito ay mga 10 araw na paglalakbay mula sa Royal City at maaaring ituring na gitnang bahagi ng linya ng depensa ng Black Ink Clan. Kaya paano makakaharap ng Snow Wolves ang Royal Lord dito? Kung ang maharlikang Panginoon ay nasugatan ng husto gaya ng sinabi ng matandang ninuno na si Xiao Xiao, kung gayon hinding-hindi siya lilito dito. Ngunit kung hindi nasasagasan ng mga Snow Wolves ang Royal Lord, paano sila naging walang kapangyarihan sa kanilang warship ay agad na nawasak? Kailangang malaman bilang Special Operations Squad, ang Snow Wolves ay mayroon ding custom na warship na higit na nakahihigit sa ordinaryong squad-grade warships. Ang Snow Wolves ay gumugol ng hindi mabilang na military merit sa kanilang sariling warship, na humihiling sa artifact refine ng Great Grandmaster sa past na baguhin at pagandahin ito. Sa ganitong warship at sa sarili nilang lakas,
kahit na tumakbo ang Snow Wolf Squad sa nag-iisang Territory Lord, makaka-address pa rin sila ng walang labis na problema. Gayunpaman, mayroon lamang sapat na oras si Yao Kangcheng para magmadaling magpadala ng maikling mensahe bago tumahimik.